O ito, tingnan ninyo itong kaso na to. Ito yung sinasabi ko kanina. O, yung kaso ni tawag dito. O, yung tama ba ito ba yung kaso ni Sa Frontline, Bong Revilla? JC. O, ayan. Ano na, i-play natin to. Wait lang. O, ano ko lang to ha. Yan. O, again, you have to understand na kami, hindi namin sinasabi na itong dalawang to walang kasalanan. Hindi. Hindi rin namin sinasabi na may kasalanan sila. Ang gusto kong ipaintindi sa inyo dito, mga bossing, na itong dalawang to ginagamit ng gobyerno para malihis ang issue. Na itong dalawa na ito, ang pinaka-vulnerable na senador. Bakit? Kasi nung panahon ng PDAF, sila yung kinasuhan. Napatunayan ba na may kasalanan sila? Again, lagi nating tatandaan, presumption of innocence. A person is innocent until proven otherwise or until proven guilty. Hanggat hindi nagro-rule ang korte na guilty ang mga tao na may kaso, hindi sila inosente. Okay? Ganyan din tayo kay Bantag. Kay General Bantag, pinipersecute na ng Department of Justice ni Boying noon. Pero hindi pa naman umuusad yung kaso at hindi pa naman siya sinisintensya ng korte. Same goes with Arnie Teves. Tingnan mo. Panay ang persecute nila kay Arnie Teves. Panay ang ano nangyari kay Arnie Teves? Na-acquit siya dun sa isang kaso niya noong 2019. Murder. Bukas pa yung murder niya sa Pamplona, pero napapatunayan na hindi lahat ng akusasyon sa isang tao ay totoo until mapatunayan o sabihin ng korte na guilty. Ang guilty si Franz Castro. Yun ang guilty. Utangin na nangidnap ng mga bata. Yan ang totoong guilty. O pero asan si Franz Castro? Nasa laya. O yan, may desisyon ng korte may desisyon pa ng Court of Appeals, pero hanggang ngayon nasa laya pa. Yan ang mga guilty. O eto, katulad yan, si Pastor Apollo Kibuloy, hinarap niya yung kanyang kaso. 'Di ba? Sumuko siya. Hindi siya nahuli Take note, hindi siya nahuli. Sumuko siya. Kaya siya sumuko kasi gusto niya dumaan sa tamang proseso. Gusto niya harapin yung mga kasong ibinabato sa kanya. At ngayon, nakakulong siya, humaharap siya sa mga kaso. Anong tingin ng tao sa kanya? Guilty na siya. Guilty na siya, hindi pa nga siya nakakasuhan. Hindi pa nga siya nasisintensya, nabibistahan. Di ba? Pagka meron ng sentensya ang korte, doon lang tayo maniwala na na guilty yan. Or may kasalanan yan. Meron pang mga appeals yan at hanggat hindi natatapos ang lahat ng mga legal remedies, inosente yan. Okay, inosente pa siya. Wala pa siyang kahit na isang korte sa Pilipinas ang nagsabi na guilty ka sa ganitong kaso. Wala pa po, wala pa. Kaya hindi tayo dapat nag-aakusa. So dito sa dalawang ito, for once, naging na tong mga to naging acquitted na tong mga to sa kaso nila ng plunder Kinasuhan sila ulit ng plunder ngayon. Bakit? Kasi napakadaling paniwalain ng taong bayan na itong dalawang ito ay magnanakaw kasi nakasuhan na sila sa kaso ng pagnanakaw noon na na-acquit sila. Acquit andali nilang lagyan ng dumi ulit. Sasabihin lang ng tao, ito na naman, sila na naman. Wala talagang hinto ang mga to. Isipin yung maigi, hindi na convict ang mga to. Walang conviction sa mga to. Hindi ko sinasabing sila'y walang kasalanan. Hindi ko sinasabing sila'y may kasalanan. Ang sinasabi ko, maging patas lang tayo dito. Hindi pa po sila guilty. Lahat yung mga, kahit nga si Bongbong. Si Bongbong, si Romualdez, hindi pa yan guilty. Inaakusahan pa lang natin sila. Pero hindi pa sila guilty. Pero meron silang pagkakataon na patunayan sa korte yung kanilang mga pagkakasala. At kailangan sumagot sila sa pagkakasala at kailangan humarap sila sa kaparehas na. Halimbawa, kung naging ganito ang hakbangin kay Senator Revilla at kay Jinggoy na makasuhan, dapat yung mga yan makasuhan din. Makasuhan si Sandro, si Saldico meron na, si Romualdez, si Bongbong. Makasuhan silang lahat kasi lahat sila dyan damay Kasi itong dalawang ito, hindi silang gumawa ng budget. Again hindi sila gumawa ng budget. Hindi naman sila ang nagpasa ng budget. Hindi naman sila ang pumirma sa GAA. Hindi naman sila taga DPWH. Yung mga taga DPWH, sila yung nagkamal ng pera. Putang ina.
Dinaya ito si Bong Revilla. Hindi ako maniniwala kahit tumakbo to sa kabila. Oo. Dinaya ang Duterte eh. Kasama ito sa inilaglag. Bakit? Kasi alam nila Alam nila mga kababayan na itong si Bong Revilla, itong si Bong Revilla, gagamitin nila. Plano na nila yan Gagamitin nila yan para panglaglag. Kasi sabi, mahiya naman kayo. Walang merry ang Christmas. Hindi ba ang tagal na siyang target na siya yung ipakukulong, hindi pa na ipakulong. Tapos ngayon, dahil naghahanap ng taong bayan, wala pang nakukulong. Siya yung uunahin. Tingnan mo, sino ang may kaso? Siya kaagad ang unang sinampahan ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. May kaso na siya sa Sandigan Bayan, yung mga taga DPWH, wala. Yung mga congressman, wala. Si Zaldico at saka si Romualdez, wala. Si pangalan niyan, yung batang kawatan, yung anak ni Bongbong, walang kaso. Tapos ito may kaso, siya kagad. Kasi nga siya yung pinakamadaling pitasin. Dinaya sa eleksyon, hindi yan pinapasok kasi nga planado na nila lahat yan. Yan ang isasakripisyo nila. Si Ramon Revilla Jr. ang isasakripisyo nila para masabi ng taong bayan, oy, meron palang merong walang nakukulong na mga kaalyado nyo, na mga kawatan. Sasabihin ngayon ng administration, anong walang nakulong? Hindi ba kaalyado namin si Diskaya? Si Bongbong ang nagpatakbo kay Diskaya. Karamihan ng mga proyekto nakuha ni Diskaya sa Ilocos Norte. Diskaya ang nakakuha ng mga proyekto ng mga kupal na yan. Ayan, nakakulong na. Hindi ba malaking isda yan? Hindi, kailangan may mas malaki pa dyan. Lang yan contractor lang yan. Sige, eto na. Si Bong Revilla, kakampi namin yan. Alyansa yan noong kampanya. Ako pa nangampanya dyan noong eleksyon. Hindi ba kakampi ko yan? Ayan na ikukulong na hindi pa ba kayo masaya? Yan ang ginagawa ng mga yan. Ginagawa kayong mga ulol, nakakatakas sila, tapos pinapanagot nila yung mga wala naman talagang kinalaman. Nako, maniwala kayo. Marami pa sana akong gustong sabihin tungkol dyan. Again, hindi ko sinasabing walang kasalanan, hindi nagnakaw si Bong Revilla, si Jinggoy. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, mas nauna pa silang nagkakaso kaysa yung sa mga itinuturo ni Gutesa. Itinuturo nung mga testigo dyan sa Congress at saka sa Malacanang. Putsang inang yan, mantakin mo Pinatawag natin yung mga taga DPWH. Yang sila Alcantara, sila Bernardo. Tapos, nagsalita sila. Hindi ko kilala mga yan. Umatid lang ako sa birthday, na-imbita lang ako. Yun ang una, tapos biglang nag-recant, biglang sila na yung itinuturo matapos magpunta sa DOJ. Biglang tinuturo na sila. Walang ebidensya, hearsay lang walang ebidensya, puro salita lang. Ni walang mga text message, ni hindi sinasabi na ako mismo naghatid sa kanya, na ito yung text message namin, ayan yung text message niya. Walang ganun. Pero, sila yung may kaso sa Sandigan Bayan, sila yung ikukulong. Tama ba naman yan? Maling-mali yan mga bossing. Tapos etong mga taga DPWH, again si Yusek Bernardo, ilang taon na yan. Si Cabral, 45 years si Cabral. Sa gobyerno. Si Yusek Bernardo, ilang dekada yan sa gobyerno. Yan si Alcantara, ilang dekada yan. Gaano karami na yung ghost project nila? Gaano karami na yung kinuha nilang pera sa gobyerno? Ilang administrasyon yan? Ang dami na. Tapos, biglang hindi sila makakasuhan. Biglang sila state witness. Biglang sila free sa lahat. Kasi nga nung nakaraan, mga bossing, nag-recant yan sila Ibinalita ng lahat ng mga pahayagan na magre-recant sila. Pag nag-recant sila, masisira yung plano ng mga dito, magbibintang sa mga ito. Putik yan. Pag nag-recant yung mga yan, wala na tayong sacrificial lamb. Tayo na ang pupuntahan ng tao. Sige, gawin mo na state witness yan. Ito sa akin lang, hindi naman ganito yung nangyari, pero pwedeng ganito. Gawin mong state witness yan, wag silang kasuhan para ituloy nila yung istorya nila, ibintang nila sa mga tao na to, kay Revilla, kay Chis Escudero, kay Villanueva, dito kay Jinggoy. Para mawala sa atin. Pabayaan mo na, wag na natin kasuhan yung mga yan. Total, mga tao naman talaga natin yan. Again, DPWH, ang reporting niyan directly sa Malacanang. Ang DBM na nag-i-issue ng pera sa DPWH, nagbibigay ng pera sa DPWH para may pang ghost project, direktang reporting yan sa sa Malacanang. So sila yan. Ang sindikato na yan, sila yan, 'di ba? Pangandaman, may Bersamin pang lumabas, meron pang Try Give Olivar. Napatawag na ba yung mga yan sa Senado?
Hindi pa. O si Gutesa nasan na? Nawawala na. O tapos biglang ito, ichinucho ng mga tarantadong DPWH official, sila yung may kaso. Mali yan. Maling-mali yan. Pakinggan natin to. Wala na po ang paunang investigasyon sa mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kaugnay po yan sa umano'y kickback sa flood control projects. Nakatakda na rin silang ipasupina. Nasa frontline po ng balitang yan, si JC Cosco. Simulan na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa reklamong plunder kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Iniugnay sila sa issue dahil sa pagtanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Bagay na itinanggi na rin ng dalawa. This coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Dahil may amount involved dyan eh. That encompasses not just projects in Bulacan, but nationwide. Nilinaw naman ng DOJ na walang testigong binawi ang kanilang testimonya. Una na ring itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na binawi niya ang kanyang salaysay. Matatanda ang kabilang si Di ba? Binawi niya yung kanyang salaysay. Tapos nagpanik sila. Oh shit, paputsangin na. Masisira plano natin pag bumawi yan. Nagsoli na ng pera yung mga yan eh. Masisira yung ano natin pag bumawi yan. O siyempre, kumbaga parang lumalabas nito yung mga taga-DPWH, hawak nila sa liig yung gobyerno. Sige, magre-recant kami. Huwag nyo kaming kasuhan. Tayo na, binigyan namin kayo ng maraming pera eh. O sige, pag nag-recant kami, kinasuhan nyo kami, putya, ikakanta namin kayo. O kaya yun ang ano nila, o sige, wag kasuhan yan. O para nakafocus lang yung kanilang mga testimonya doon sa mga scapegoat natin, yung mga fall guy natin. O ganun ang mangyayari niyan. Pwedeng mali ako pwedeng tama ako. Pero palagay ko, ganyan. Palagay ko lang, hindi ko i-impose yung palagay ko sa'yo. Pwedeng baguhin mo, okay lang. O ito akin, nag-o-opinion lang ako. O pwedeng ganun kasi magugulat ka eh. Lahat ng pahayagan, nag-recant. Tapos biglang, hindi nag-recant. State witness sila bigla. O so ano yun? Pinang-bargain na naman yung pagiging state witness para hindi ituro yung totoong mga may kasalanan. Uulitin ko, DPWH reports directly to the President. DBM reports directly to the President. Walang power to disburse budget etong mga senador na pinakakasuhan nila. Walang pera mga yan na ilalagay dyan. Ang maglalagay ng mga pera ng pondo sa budget ay sa mga proyekto ng kung sino mang mga mambabatas or proponents. DPWH lang at manggagaling yung pondo saan? Sa DBM. At kung halimbawa man, yaang may maran tayo yung mga unprogrammed appropriations, di ba? Yung mga insertions. Manggagaling din yan saan? Sa mga private corporations ng gobyerno, andyan dyan yung siguro SSS, GSIS, PhilHealth, at kung ano-ano pa. Kung ano man, yung mga private corporation. Pag may kita yan, may savings yan, kukunin nila, ilalagay nila saan? Ilalagay ng Department of Budget saan? Department of nila Recto, ilalagay saan? Sa DPWH. So sino nagdidesisyon nun? Presidente. Tapos ang makukulong itong mga to, kagaguhan. Malaking kaululan yan. Huwag tayong papayag. Hindi porket sinasabi na sila na talaga. Diversion lang yan. Ang daming diversion. Sa mga vlogger nga natin, may mga diversion. Sila na nag-away-away. Grabe ang penetration ngayon, mga bossing ng ninakaw nilang pera ng taong bayan. Alcantara sa 4 na pinangalanang state witness ng DOJ. Pero sakaling may mag-recant sa kanilang lahat, maaapektuhan daw nito ang kanilang kredibilidad bilang mga testigo. And if you're an applicant who worked so hard to get into the witness protection program for you to retract your statement, ano na yun Ang hiling kasi ng taong bayan talaga, kasuhan sila. Oo, yun ang talagang hiling ng taong bayan, kasuhan yan. Ngayon, nung nalaman nitong mga ulol na ito, mga taga-DPWH, na kasama sila sa kakasuhan, tapos ang gusto nyong ipaturo sa amin, etong mga to, kayo, hindi. May putang na, hindi pwede yan. Ganito na lang, back to zero tayo, kung ano talaga yung nangyari, yun na lang ang sasabihin namin. Yung mga palabas namin na nagsosoli kami ng pera, kayo naman ang may pautot niyan. Yun na lang ang sasabihin namin, yung katotohanan. Pucha, natakot sila. Wag, puchang inang yan. Wag, ano bang gusto mo? Wag kami makasuhan, ano ba naman? Sige, wag na kayong kasuhan. Basta, wag kayong magsusumbong, ha?
Yung mga pinaggagawa natin, mga pinagmitingan natin, wag niyo sasabihin ha. O pero mag-ingat kayo mga taga DPWH. Putang ina niyo, it's just a matter of time. Malalaglag kayo lahat sa bangin, maniwala kayo. Itong laki ng sindikato na pinagtatrabahuan ninyo, yan din ang mga papatay sa inyo. Pag ibinigay nyo yung gusto nila ngayon, maniwala kayo, putyang ina nyo, 6 feet under kayo. Papatayin kayo ng mga yan, maniwala kayo kung sino man yung mga leader ng sindikato nyo, papapatay kayo niyan. No, dito sa laro na ito ng flood control scandal, kung sino yung unang makulong, yaan yung ginamit lang. Yan yung fall guy. Yung mga hindi pa nakukulong, yung mga tinuturo na hindi pa nakukulong, ganyang kalakas yung mga yan dahil sa sobrang dami ng pera nila. Lahat binabayaran nila para hindi sila makulong. Again, ang isang kriminal, kung totoong kriminal ka, hindi ka magpapakulong. Tatakas ka na lang. Kung magnanakaw ka, tatakas ka. Tingnan mo ginawa ni Zaldico, tumakas. Tatakas ka. Si Bong Revilla, si Jinggoy, tumakas ba? Hindi naman. Kung nagnakaw ang mga yan, tumakas na ang mga yan. Hindi magpapakulong yan. Sinong gagawa ka ng krimen tapos magpapakulong ka dahil sa krimen mo? Walang kriminal na ganun. Lahat ng kriminal ayaw makulong. Pero the fact na makukulong itong mga to, it means sila yung mga least guilty. Yung mga least guilty sila yung unang nakukulong. Lagi niyong tatandaan yan. Too much work, and it's a disservice to their own self. Samantala, dedesisyonan na rin ng DOJ ang ilan pang flood control cases sa susunod na linggo. Kabilang dyan ang ghost project sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Nagbabalita mo. Yan Yan. Yan ang mga balita. Dapat nakafocus tayo dyan, mga boss. Dapat nakafocus tayo sa mga ganitong balita. Hindi yung kung saan-saan tayo, kung saan-saan tayo nagfo-focus. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng